Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sa mga taong inaabuso o ginugulangan, I got you. Ganun, no? Hindi ka nag-iisa. Kukup-kupin kita dahil kami ang Team Puti! Tulong na may kapalit, nako sa inyo na yan. Walang puwang ang mapanumbat sa Team Pula! Welcome sa programang puno ng alitan man, may baon pa ring aral. Ito po ang Face to Face Harapan! Kapag naguguluhan sa buhay, sila ang handang makinig at gumabay. Please welcome our harapang tagapayo. Magpasakop sa batas at magpakupkop sa tamang prinsipyo. Yan ang piniflex ng ating resident lawyer na si Attorney Lorna Kapunan. Tumulong ng walang kapalit. Sabi nga ng ating spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Tulong sa nangangailangan, bitamina sa isip at kaluluwa, ika nga ni Doktora Camille Garcia. K for kupkop sa dami niyang nire-rescue niyang hayop. K for kalinga at another K sa kusa niyang pagtulong. Eto na ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Face to Face! Grabe naman yung intro nyo, talagang taga-kup-kup. Bakit gano'n? Oo. Pero ako naman, kumukup-kup ako ng mga asong ligaw, mga pusang ligaw, kasi wala namang ibang kukup-kup sa kanila. Hindi tulad ng tao, hindi ba? Oo. At natutuwa ako sa lahat ng mga kumup-kup ng aso mula sa aming shelter. Thank you! Salamat! Thank you sa ating bouncer. Kumuha siya ng isang aso sa akin. Yeah. Okay. So, eto ay kwento ng pagkukup-kup. Pero iba yung kinukup-kup niya. Ang kinukup-kup niya, tao. Ayun. Sa simula, pagmamagandang loob lang. Sa dulo, alitan at sakitan ang nangyayari. Pahanahon na ba para sabihing, Miss, layas na please? Lagot ka! Lagot ka! Isusumbong kita sa ate ko! Iyan ang naging drama ng pinagmalasakitang kupkupin ni Abby na si Rona dito sa Tanza 2 na Votas. Kilala ko yan si Rona. Nakitira kila Abby. Tapos alam kong pasawa yan kasi laging umuwi na lasing. Tapos gabi na kong umuwi, minsan madaling araw. Tapos pag tanghali naman gumising. Tapos hindi pa natutulong sa gawaing bahay. Pero ang nakarating sa ate Rosel niya, minamaltrato siya ni Abby. Ayan po si Abby, napakabungangera po niya. Lagi niya pong binubungangaan si Rona gabi-gabi. At ginagawa pa pong katulong yan. Naku po! It smells like respakan at kampihan sa away ng 1 versus 2. Magawa pa kaya nilang makipag-fish be with you? Pagkatapos ng lahat ng itinulong niya, siya pa ang naakusahan ng masama. Eto na si Abby, humarap ka na! And ano pa ang problema? Ikaw yung kumupkop o siya yung kumupkop? Ikaw yung kumupkop? Yes po, ma'am. Sino naman yung kinupkop mo? Kinupkop ko po is kaibigan po ng pamangkin kong bakla. Pinatira ko po sa bahay namin.
Okay. Yes po, ako po yung nagpapakain, lahat po ng gamit niya, ako din po yung sumusuporta. Ang pinakatulong niya lang po sa akin is yung maglinis lang po ng bahay, bantayan po yung mga anak ko. Yun lang po. Okay, babae, lalaki? Yung kinupkup ko po is bakla rin po. Bading din? Yes po. O ilang taon? 25 years old na po siya. Okay, napakaswerte naman itong bading na ito at kinupkup mo. Yan na nga po, mami. Ayun po yung napakasakit sa akin. Pagkatapos ko siyang kupkupin, ganito yung igaganti niya sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Yung kapatid niya po kasing si Rosel, isinugod po ko sa tindahan ko po ng isda. Inaway po nila akong dalawa, tapos tinapon po nila yung paninda ko. Ha? Bakit nagkaganon? Ano yung kinakagalit nila? Ito po kasing bakla, si Rona, is nagsumbong po sa kanyang ate na minamaltrato ko po siya. Hindi naman po totoo. Bakit minamaltrato? Anong basehan niya para sabihin minamaltrato mo siya? Ayun nga po yung gusto kong malaman sa kanya, bakit niya nasasabi sa akin yun. Maganda naman yung papel ni Rona sa buhay mo noong una. Sa totoo lang po, ma'am, nung una po, close po talaga kami. Kasi bakla po, natutuwa po ko eh. Ilan taon siya noon? Mga 1 taon pa lang naman po kasi siya sa amin. 1 taon. Yes po. Bakit mo naman siya naisipang kupkupin? Naawa po kasi ako, kasi sabi po ng pamangkin ko, nakikitulog lang daw po kung kani-kanino. Tapos kaya po sinabi ko, kung ganun lang din naman yung ginagawa mo, be, sa amin ka na lang, tira ka, papakainin kita. Ang sa akin lang, tulong-tulong ka lang sa bahay. Yun lang po. Tumutulong naman. Nung una po, tumutulong. Pero ito pong mga nakaraang buwan, medyo nagkakasungay na po kasi nababarkada. Kakain lang po, aalis, uuwi, lasing. Ayun. Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo na, teka Rona, hindi na ganyan ang usapan natin. Baka pwede ka nang humanap ng ibang titirhan mo. Ayun nga po yung sinasabi ko sa kanya. Sa ngayon daw po kasi, wala raw po siyang pang-upa dahil wala rin naman daw po siyang pera. Sabi ko, tumira po siya doon sa kapatid niya dahil matapang naman po, sinusugod po ako. Hindi naman din daw po siya kayang kupkupin dahil marami din daw pong anak. Okay, so ngayon, saan siya nakatira? Ngayon po, yung mga gamit niya nasa bahay pa po namin. Hindi ko po maitapon eh. Siya naman po, kung saan siya nakikitulog, sa mga iba niya pa pong barkada. Tapos minsan, umuwi po siya sa amin. Tapos wala po kaming pansinan. Ganun lang po. Walang pansinan? Opo. Ilan na yung mga anak mo? Dalawa? Dalawa po. Ilan taon? Isa pong 9 saka isang 7, kaya hindi na po alagain. Kaya talagang bahay lang po talaga siya dapat. Ayun, pero gastos din yun. Yes po, mama. Yun nga po. Oo, biro mo, may sinusuportahan ka pang isa. Tapos, ayun po yung masakit sa akin. Ginanon pa nila yung hanap buhay ko. Pati hanap buhay ko, dinamay nila. So, ang gusto mo ngayon, humiwalay na si Rona sa'yo? Yes po. Kung hanggat maaari po, kung kaya pong kunin ng kapatid niya, kunin niya. Oo, kakaiba, no? Kasi bahay niya yun eh. Hindi ba? O sige, ngayon tawagin naman natin itong inirereklamo, yung kapatid ng taong kinupkop na umano'y minaltrato ni Abby. Rosel, humarap ka na. Oh, diba? Ang awala mo ka, kapal ka. Mas makapal mo ka, minaltrato yung kapatid ko! Tinulungan ko yung kapatid mo! Anong ginawa niyo sa akin? Tinulungan nyo? Pero sinusumbat nyo? Ikaw ginadinig niya! Sinumbatan nyo yung kapatid ko, sinaktan nyo! Hindi namin sinaktan niya! Bakit ka nagtanong sa akin? Di ka nagtanong? Natural kapatid ko yun! Paniniwala ko yung kapatid ko yun! 25 years old na yung kapatid mo! Paano ko sasaktan niyo? Tigil! Tama na, Paano wala ko kayo dito! sasaktan niyo? 25 years old! Makapal kayo! Binugbog nyo yung kapatid ko! Wala kayong utang na Yun loob. ang ating matalinhagang tanong na diretsahan nating tatanungin kay Rosel. Sino naman ang may ebidensya na talagang minaltrato ni Abby ang kapatid mong si Rona na nakikitira lang? Ihanda mo ng iyong kasagutan, magbabalik ang Face to Face Harapan! Okay, so nakikitira ang kapatid ni Rosel na si Rona kay Abby at nagsumbong si Bading na siya daw ay minamaltrato. Paano mo naman nasisiguro, Rosel, na talagang minamaltrato siya sa bahay ni Abby? Kasi po, pumunta po kasi yung kapatid ko sa akin. Natutulog po kami, umiyak yung kapatid ko. Sabi niya, ate, pinagtulungan ako ng magtsahin yung tinirhan ko. Sabi ko, bakit ka binugbog? Kasi nag-inom kami. Tapos iniwan nila ako, tapos nagulat na lang ako,
may bumubugbog daw sa kanya. Ang sabi niya sa akin, pinagtulungan daw siya ng magtiyahin. Siyempre ako. Totoo? Pagising, madaling araw yun madaling araw yun. Pagising ko nung pinuntahan ko siya sa tindahan niya. Laki-laki ng kapatid. Talagang nagsalita kami ng masakit na salita. naman. Masakit na salita. Tumigil ka muna, nagsasalita ako. Wala ka ba? Karapatan ko. Okay, tapos? Tapos sabi ko po sa kanya, bakit mo binugbog yung kapatid ko? Sabi niya, kayong dalawang magtiyahin. Sabi niya, tapos yun, nagsalita, nag-away kami. Tinapon ko yung isda niya. Totoo yun. Tinapon di bayaran mo. Hindi ko babayaran yun. At ang sinabi mong masasakit na salita, quits na tayo. Bayaran mo yun. Hindi ko yun babayaran. Dapat lang. Okay, teka Hindi ko yun babayaran. Okay, pero nung panahon na sinugod mo siya, dininay naman niya. Sabi niya hindi daw nangyari. Oo, sabi niya po, hindi. Ayun. Sino naman ang testigo mo na magsasabi at magpapatunay kay Rosel na walang nangyaring ganon? Yung pamangkin ko po mismo kasama po namin nung gabing yun. Okay. Sino yung bumugbog doon sa kapatid niya? Yung kapatid po kasi niya, Ismaoy po pag nalalasing. Umawat lang po talaga kami. Umawat lang po. Bandang huli, yung sisa sa amin napunta. Totoo yun. Ano, Ismaoy? Yes po. Ano yun? Pag nalalasing Nagwawala po, paglasing. Nagwawala Mga paglasing. Oo. So, sino bumugbog sa kanya? Yung kainuman niya? Hindi po namin kakilala. Kasi yung doon lang po sa pinuntahan po naming lugar, may nagiinom din po. Nakisalo po siya doon, nainis po sa kanya. Ang ending po, nag-awat lang po kami. Bandang huli, kami pinagbintangan ng kapatid niya. Diba? Teka, Rosel, kung kapatid mo yan at minamaltrato, ba't di mo nalang kunin? Ma'am, meron po kasi akong 4 na anak. Meron po akong 4 na maliliit din po kasi yung mga na lahat po yung nag-aaral na. Ngayon po, yung ako nagtatrabaho, yung asawa ko nagtatrabaho. Hindi mo Siyempre, ma- yung ano, kinikita hindi mo po yung makuha. hindi pa rin sapat para sa amin. Gusto ko man po, pero hindi, mas gusto kong matuto siya sa sarili niya kasi matanda na po siya. O yun na nga, Yun lang po yung matanda gusto na ko. Nakikipisan pa sa akin. O, di ba? Matanda na. Sa'yo na nanggaling niya. Matanda na. O, matanda na pala. Bakit yung kinukop? Bakit hindi mo kinukop? Matanda na, di ba? Bakit yung kinukop? Kasi nga, kailangan nyo rin ng katulong. Ang kailangan nyo, Hugas ng plato katulong. ang ginagawa Yun yung ng kailangan kapatid nyo. mo. Ayun, so, ang panig naman ni Rosel, ginagawang katulong ng walang bayad. Diba? Pero pinapakain nyo naman. Yes, ma'am. Pinapakain nyo naman. Nagagawa niya lahat. Pinapakain naman, Nagkatulong po kung sumba. nagagawa yung lahat ng Pinapakain gusto. naman, sumba. Umuwi ng laseng. May atraso pa ba sa'yo si Abby? Meron pa po. Ano pa? Yung away bata po. Kasi na may nakakita po kasi na binubungangaan yung anak ko. Ang let-let lang ng anak ko, laki-laki ng anak niya. Hindi mo kasi Binubungangaan niya. mapagsabihan. Diba? Diba? Hindi mo mapagsabihan. Kaya yung ikaw, anak mo. Anak mo, pabaya ka sa anak. kailangan, Pabaya ka. ikaw ang magsalita sa anak ko. Bakit? May Ilang nanay sumbong yan, na ako. kailangan. Ilang sumbong Nanay na ang ako. anuhin mo, hindi Ilang yung anak sumbong na ko. ako sa Huwag inyo. yung anak ko. Doc Camille, bakit ba may mga taong kahit tinulungan na, sila pa ang galit? Yun po ang mahirap, Ate Corinne, kasi kumisan yung mga tao, nagiging irrational yung behavior nila to the point na kung napapansin nyo, di ba, nagiging baluktot na rin yung kanilang paniniwala. Nagkaroon sila ng certain mindset na, hindi, kung ano yung sinasabi ko, yun yung tama, kahit na alam natin na medyo mali. Ayun. Dahil kasi it is one way na para madepensahan nila yung sarili nila. Kasi may pinanggalingan din yung nagagalit si Rosel doon sa pagbubunga nga daw ng anak ni Abby sa bata niyang anak. May ganun nagkakainitan na, kumbaga. Eto na ang gagawin nating kampihan. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang nakakita sa sinasabing pagmamaltrato dito sa kapatid ni Rosel? May nakakita ba? Testigo, yan lang ang makakapagpakalma sa ating lahat. Lapagan na ng kani-kanilang bersyon ang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. At siya naman ang magpapatotoo na hindi lang walang utang daw na loob, kundi talagang abusado at walang respeto daw ang mismong kinupkup ng tita niya. Eto na ang kakampi ni Abby. Ashley, humarap ka na. Mga basura! Mga basura! Palamuin na! Nagaganyan pa! Makapal mo ka! Sa akin muna ang tingin, Ashley. Sa akin muna.
Sa akin muna. Okay, sa akin muna ang tingin, Ashley, ha? Basura. Basura? Mga basura. Okay, may tanong ako, Ashley. Para kay Ashley muna, Ate Rosel, mayakan na, Ate Rosel. Ashley, dediretsohin na namin. Kasi nakarating sa amin na si Rona daw ay pinapakialaman ng gamit ng tita mo. Totoo ba yun? Totoo. Binibenta pa nga yung mga lens ng mga tita ko at lip tint eh. Sa mga kaibigan ko pa. Lip tint, so mga gamit ng makeup binibenta niya. Yes, totoo yun. Binibenta yung mga makeup tapos ang kakapal pa ng mga mukha nyo para magganyan-ganyan kayo. Uuwi pa yan sa bahay ng tita ko madaling araw, laseng. O tapos sasabihin nyo, binugbog namin kayong kapatid mo. Wow, tignan mo yung mukha kung binugbog. Di pa binugbog yan, pero bugbog na yung mukha. Talaga ba? O ito, pakinggan natin version mo naman, ano ba ang nangyari nung gabing yon? Bakit niya sinasabi na kayo ang nagbugbog? Nasa patay po kami, tapos nagmaoy po siya doon. Eh di sinasabi lang namin, huwag ka na sa iba-iba sumatagay kasi lasing ka na. So nalasing siya, nagmaoy, inaawat lang namin. Ginawa namin, iniwan po namin doon. Kasi kung nabugbog, dapat may medico legal. Dapat kung balak may- ninyong correct. magreklamo. Ano, Rosel? Meron ba siyang malinaw na pasa sa mukha nung araw na yon? Pumunta po siya sa amin na umiiyak. Iyak po siya. Siyempre ako, ate ako. Tanda niya na, no? Ate ako Iyak umiiyak na siya. Ayun, ganun ang kwento niya sa akin na Ano? napagtulungan daw siya. Nang magtsahin. Ayun yun ang nakwento niya sa akin. Siyempre ako, ate ako eh. Lalaban ako. Kapatid ko yun eh. Correct. Oo, pero alam mo, eto sa aking karanasan, napasok na rin ako sa gulo dahil agad akong nag-react na hindi ko muna chine-check. So, i-check mo muna bago ka mag-react. Ayun. O talking about depensa, tingnan naman natin kung ano ang sasabihin ng kakampi ni Rosel. Yan na. Para makompleto Oh my God. ang cast ng teleseryeng ito. Oh my God! Ha? Okay. Tawagin na rin natin ang mismong ugat ng naging alitan, ang taong kinupkop ni Abby, kapatid ng inirereklamo. Rona, humarap ka na. Sakit, bungo. Sakit. Sino maganda? Ako siya. O, di ba? Maganda yan. Kawawa ka naman. O, ito Ganyan po, nabugbugo. ito po ay hindi beauty contest. Papaka. Ito po ay sabong. Hindi po ito sabong, beauty contest o boxing. Oy, magpasalamat ka kay Bouncer. Inaawat ka na, pinaparlo ka. Naayos yung hair, may pagmamahal. Hindi mo kaya. Walang magsasalita, si Rona naman ang magsasalita. Manahimik kayo dyan. Kayo rin. Okay, Rona, ano ba yon? Hindi ba kinupkup? O ito, aminin natin, number one, kinupkup ka nung nangailangan ka. Libre pagkain at tulog. So, tapos parati ka rin namang wala. Kaya po ako umalis kasi minsan sa kanila kasi yung mga pinagsasabi niya sa akin parang iba na. Anong iba na? Yung parang mahilig po kasi siya mamahiya sa ibang tao. Kaya sumasama din loob ko sa kanya. Iba na kasi sinasabi mo, te. Mahilig ka. O, tingnan mo, pinapakita mo ugali mo. Bastos. Pangit na bastos na. Nangyayari kasi kausap na kayo. Ano ba yung sinasabi mo? Ano ba yung Dapat nga ako Mahilig maganda kayo ako. Dapat mahiya ako maging kasi. bastos eh. O ano ba yung Talaga, sinasabi totoo mo? Kasi po nung gabing sa patay na yon, nakikiinom po siya kung saan-saan Hindi, grupo. bago yun. Yung sinasabi niya na kaya daw siya parating umaalis kasi yung pananalita mo sa kanya. Iba na kasi, pag nag-aaway po sila mag-asawa, pati ako, dinadami, wala naman akong ginagawa. Nagagawa ko yung gawain bahay. Lahat, binabantayan ko anak mo, pag Ba, pumapasok bantayin ka. anak ko, bantayin. Kahit pa kayo 7 years old, 9 years old, inaalagaan pa rin doon. Makapal ang mo, di ba? Makapal yung di ba? Pag-usapan natin yung gabing yon. Anong nangyari nung gabing Sila yon? lang po kasi huling nakita ko nung di ba? nag-ano ko Kita lang. doon. Okay. Di ko So, po, okay. di ko na po alam na hindi naman pala sila yun. Okay. Siyempre sila Oh, lang. di ba? Sila lang kayo lang kasi ako. Hindi natin masabi kung umawat lang talaga kayo. Umawat lang ba talaga kayo? Kasi sinusumbat nila Galit sa akin ka? lahat ng ginagawa ko. Pinapakain na kita, may galit bandang huli. Kalaka ka. Kasi namamaya na kasi kayo sa patay. Mahilig kayo mamayan dalawa. So kayo, kahit, Magtsahin nga kayo. teka muna, kahit naiinis kayo sa kanya, hindi naman kayo sumausaw sa Hindi pambubugbog. po, inaawat pa nga po namin. Sabi Pwede nga, niyong sabihin sabi ko nga hindi po, niyo wag ginawa. Wag siyang Pwede niyong sabihin magpakalaki. hindi niyo ginawa. Octopus. Pwede niyong sabihin hindi niyo ginawa. Hindi Pwede talaga, niyong sinabi sabihin. talaga namin, Pwede sumugod niyong ka lang. sabihin. Pero Attorney Lorna, okay, Attorney Lorna,
nanggaling na mismo sa bibig ni Rona, hindi siya nakakasiguro kung sino yun ang bugbog sa kanya. Kanya nga, ang issue dito ngayon credibility ng nagsasalita, no? At saka versus yung nakita mo mismo, tama? Sino yung bugbog talaga? Si mga lalaki po, pinagtitripan niya po kasi nalapit po kasi siya doon sa inuman ng mga lalaki. So parang nainis po sa kanya kasi po malayo po yung mesa namin noon. Pero nakita niyo yung bugbugan? Yes po. Kami po yung umawat. So yung mga lalaki na po yun, parang may dumating na ng mga barangay, inawat. Kami na lang po yung naabutan niya doon. Na parang kami pa yung mali. Diba? Paalala lang, pag may insidente na ganyan, lalo na sa barangay, i-report nyo. I-report nyo sa barangay para may record ang barangay, para pag nag-ablaan kayo, naka-record. Tsaka, kailangan ng medical certificate. Ha? Alam nyo, humahanga tayo kay Rona kasi gusto lang niya yung totoo. Napagkamalan niya. Nagsumbong, react ang ate. Sila po kasi huling nakita ko. Oo, aminado naman siya sa pagkukulang niya. Rona? Aminado naman po. Alam mo yung pag-inom talagang kailangan yan piniprenuhan. Kasi walang mahihitang maganda yan. Hindi ba, no? Pinakamaganda, maghanap ng trabaho, tutulungan ka namin. Hindi naman po kasi broken family po. Wala siyang gawa sa buhay, puro ganda lang. Hindi na bali broken family. Maraming broken family pero yung mayaman. Hello. Oo, di ba, no? Huwag mong gawing dahilan ang sitwasyon mo. Ipaahon mo ang sarili mo. Di ba? Ganun dapat. Kaya nga, huwag nyo nang kutsain, umaamin na nga, hindi ba? Huwag ka na, Ashley. Maganda ka naman, sige na. Di ba? Ayan. Ito, narinig na po natin ang panig ng kinupkop at kumupkop. Ngayon, ang tanong, kaya kinukupkop ko aso Aso, pusa. Wala kang aasahang ganyan. Walang gulo. Diba? Puro pasasalamat ang ibibigay sa'yo ng hayop. Okay. Saan papanig ang mga sausawero at sausawera, pati natin mga harapang tagapayo? Alamin natin, huwag bibitiw dito sa Face to Face Harapan! Face to Face! Eto na! What you think Tuesday? Eto po, Ate Cheche, kanina ka pa mainit. Nag-aaway pa lang si Rona tsaka si Ashley, parang gusto mong gumit na doon. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi, kalma lang po ako. Para po kasi sa akin, sana po tinignan niyo po yung pagkup-kup niya sa kapatid mo kasi utang na loob po yun. Unang-una, wala naman po siyang pinabayaran, pinakain po. Saka yung paggalit nyo po, dapat hindi nyo dinadaan sa galit. Yung ihahagis mo yung paninda niya, mali po yun, unang-una. Dapat, kausapin nyo po ng maayos, hindi nyo po dadaanin sa ganon. Hindi, utang na loob yung pinag-uusapan. Utang na loob nga yun, di ba? Okay, dito naman sa pula. Sweet. So, alak naman po kasi yung pinag-umpisahan po ng lahat. And sinabi na po ni Ate Abby sa bibig niya po kanina na responsibilidad niya po itong si Rona since sa kanya po nakatira. And in the first place po, bakit pa po kayo uminom kasama pa po si Rona? And alam niyo na po na nagmamaoy po siya. Ito ang mahirap sa, ayan na naman, utang ng loob. Utang ng loob na naman ito Hindi ba? Yun ang mahirap Walang kontrata, hanggang saan ka lang. Hindi mo kaano-ano, kinupkup mo, nakikita yung baho ng pamilya mo, tapos bubungangaan mo, hindi mo kaano. Ito talaga yung formula para magka-labo-labo talaga lahat. Okay, Attorney Lorna, may pananagutan ba ang isang taong kumupkup sa hindi niya kaano-ano, tapos may nangyaring hindi maganda, siya naman yung kumupkup? Ang situation dito iba, no? Kasi yung kinupkop hindi naman minor. 25 years old yung kinupkop. Meron siyang sariling desisyon kung gusto niya o hindi. Kung sinasabi niya na inaapi ka, ginagawa kang alila, no? Pwede ka namang umalis. Actually, ito ang problema natin, hindi natin ata alam yung virtue ng pasasalamat. Wala namang obligasyon si Abby na tulungan si Rona. In fact, kagaya ng sinabi natin sa isang episode natin dito,
kung may obligasyon, yung kapatid niya. Si Abby ay parang stranger sa'yo. Kanya, tignan natin yung liability. Kung may nangyari sa'yo under her supervision or sa bahay niya, kasalanan mo yun. Kasi ikaw ang pwedeng umiwas. Kasi at the end of the day, walang bakla, walang tomboy, tao tayong lahat. Pakita natin na may dignidad tayo para irespeto tayo ng lahat. Hindi yung pinapakita niyong asal ngayon. Mabuti nga, Rona, umaming ka. Umaming ka na kasalanan mo. Kanya, napakita rin natin na lahat naman tayo may pag-asa. Doc Camille, ano sa palagay mo? Ano ang pinakamaganda for the guardian? Siguro una-una no, Ate Coring, napakahirap kasi kumisan tayo na palaging kung ano yung nadinig natin, nagre-react tayo kaagad. So yung sinasabi natin, meron yung tinatawag na cognitive behavior therapy wherein pinaparealize mo dun sa taong yon na eto yung tama, ito yung mali. Ngayon, nasa sa inyo yan, yung mga options na yan, hindi kami magsasabi na iyan ang gagawin nyo. Kailangan matutunan nyo para sa ganun maiintindihan nyo kung ano ba yung dapat na gagawin kong susunod na hakbang. Kaya siguro dito no, sa magkapatid na Rosel at saka Rona, okay lang, punta kayo sa amin, ika-counsel namin kayo. Actually, may mga interns ako na nandito ngayon. Pwede namin kayong matulungan in such a way na maintindihan mo rin, Rona, kailangan magkaroon ka ng aspiration. Ano ibig sabihin nun? Magkaroon ka ng pangarap. Hindi yung pwedeng isang taon ka nandun ka lang nakikitira ka. Kasi kumisan, nakakalimutan natin, kung hindi tayo mangangarap, walang mangyayari sa buhay natin. Maaring mahihirapan tayo dahil kasi wala tayong kakayahan para makupkup ka agad. Dahil kasi sabihin na natin, mayroon talagang mga sitwasyon na hindi maganda. Pero makakagawa at makakagawa tayo ng paraan. Yung iba nga nasa kalye, nakakagawa ng paraan, nakakapagtrabaho. What more na may kapatid kang tutulong sa'yo. So sana maintindihan mo yun. Magkabati kayo dahil kasi malaking factor yun para maging maayos ang buhay nyo. Yun lang. Thank you, Doc Camille. Dr. Love, paano naman malalaman kung ang pagkupkop ay tunay na pagmamalasakit o hindi? Hanggang saan? Ay, malaking bagay yan, Ate Coring. Pag nagkupkup ka ng isang tao o isang animal, ibinabahagi mo na yung bahagi ng pagkatao mo. No? You share with kung sino man yung kukup-kupin mo. Iba yung nagkukup-kup na umaasang mababayaran. Negosyo na yon. Pero doon sa nagkukup-kup, lalo na sa isang individual na of age, ay napakalaking bagay yan. Ano? Nakahanga-hanga. Hindi ka naman kamag-anak, hindi ka naman kaano-ano. Pinatira kita sa bahay ko, yun lang pagtulog mo sa loob ng bahay ko napakalaking bagay na yun. Ano? Tapos kabahagi ka ng kinakain namin, hindi ka sinisingil. Inaasahan lang ng isang nagkukup-kup na ituturing mo rin siya na kamag-anak o, relative mo. In other words, entonces, sabi nga, kung ikaw ay nakikisama doon sa bahay na yun, tungkulin mo rin na maglingkod. Halimbawa, may nakita kang lilinisin o maghugas ng pinggan pagkatapos yung kumain, bahagi yun ng pakikisama natin. But the question now lies kay Rona. Babalikan ko lang, Rona. Kasi sa lahat umiinog ang problema, no? At the age of 25, ang tanong, ano ang pangarap mo? Hanggang kailan ka mananatiling pakalat-kalat lamang kung saan-saan pa rin ng kapalaran. Hindi ganyan ang buhay natin. At the age of 25, dapat meron ka ng mga pangarap sa buhay na gusto mong abutin. May mga aspirations, na someday, masasabi mong naabot ko mga pangarap ko dahil nagsikap ako. Pero hindi mo maabot yan pag hindi ka kikilos at gagawa ng unang hakbang. Sa kapatid, andyan ang kapatid mo palagi at yan ay hindi maitataboy, hindi maitatapon. Ang kapatid ay palaging kapatid, susuporta sa iyo. Sinabi niya yan kanina, susuportahan ka sa bagay na mali, tanggapin mo na itutumpakan niya. Maraming salamat, Ate Coring. Ayan, thank you, Brother Love. Parang mababaw, pero parang malalim rin ang natututunan natin ngayon dito.
na pati ako, lahat tayo natututunan din natin. Mamaya hihimayin natin pero ang tanong, tuluyan na bang mapuputol ang ugnayan ng kumupkop at kinupkop? Maganda naman yung intention na pinagsimulan, di ba? Sana maganda rin ang maging ending. Ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Kami dito, gusto namin kapayapaan. Kasi pagka wala na tayong galit sa dibdib, lumalapit na ang swerte at biyaya sa atin. Tama? O, syempre, magpapasalamat ka, Rona, na kinupkup ka ni Abby. Kaya ko naman po magpasalamat. Oo naman. Tsaka magsusorry ka din sa Lasingan Blues. Alam mo na yung mga walwalan chapter, ganon. Ikaw rin, kung nakasakit ka ng damdamin sa pagbubunga nga, di ba? Kaya nagalit din ito, kayo na pagkamalang bumugbog. O ikaw rin, medyo mapusok ang reaksyon. Dapat may thank you at may sorry. I think those are two of the most powerful words ever invented. Kayo ba'y nagpapasalamat na sa isa't isa at nagkakapatawaran na? Sige na, hindi ba? Opo. Ako magsabi po ako, Abby, salamat. Kasi kinupkup mo yung kapatid ko. Na hindi ko kaya. Salamat. Tsaka sorry rin. Kasi nagawa ka ng, yung paningdang mo sorry. Ayun, kita mo na, Nagpasalamat, nadala lang ako ng nag-sorry. galit ko. Nadala lang talaga ako sobra ng galit. Oo, next time, huwag kang magsusumbong ng di ka sigurado, Rona. Hindi ba? So dahil sa nagpakumbaba naman si Rosel at umamin yung dalawa, yung 5,000 niyang puhunan sa isda, aabonohan na ng face-to-face. Kasi puhunan niya yun Puhunan niya yun Total, nauna na yung pagpapakumbaba. Di ba, bigyan naman natin sila ng pagsimula ulit. At ito pang maganda. Kukup-kupin na ni Rosel si Rona. Ngayon, para fair, dahil sila rin naman, nagpapatawad din at tumulong din naman, bibigyan din sila ng 5,000 sa pagsisimula ng kanyang pag-stay kay Rosel. Salamat. Diba, para naman sa pagkain, renta, kuryente, nagagastusin ni Rona na paaaralin natin ang paggupit ng buhok. Ayan. Para meron kang ambag. Kasi kung hindi, sila ang mag-aaway. Tama ba? Sabi ko, maghanda ka na. Kasi pag nagwalwal ulit yan, ikaw na ang katapat niyan. Hindi ba? Bawasan mo na yun, yung alak-alak na yun. Sige na, batian na tayo. Kundi, hindi ko ibibigay. Sige na. Miss Beautiful, sige na. Naku, kita mo itong dalawang bading na ito. Ang lalakas. Grabe. Alam mo, iba ka rin. Kaibigan ko po talaga siya. Kaya sinasabunutan mo. Kasi yung mga time kasi sinasagot niya yung tita ko kasi harap-harapan ko po. Kaya nag-aanuhan din po kami niya. Wala pa po yung away namin niya. Actually, nang-abot po talaga kami. Ayoko lang po talaga siya na kasi gigil na po ako talaga sa mga pinagsasabi niya po sa tita ko. Tama na yun. Hindi ba? Total naman, tinanong ko siya, ikaw may trabaho, housewife po ako. Sana all. Hindi ba? Shoutout po kay Edwin Bautista. Asawa ko po siya. Nako, Edwin, magpakita ka sa amin. Ayan. Itong kwento natin ngayong araw, tila, kung mapapansin po ninyo tila nanggagaling sa tamang intensyon ang mga naganap po dito. Magandang intensyon sa pagkupkop. Maganda rin yung intensyon na ipaglaban ng kapatid. Saan nagkakamali? Expectation o yung inaasahan natin kapalit sa ating kabutihan na ibinibigay natin. Yan. Ito pa, yung mapusok na reaksyon. Tandaan, mentras lalo tayong galit, lalo tayong magtimpi at mag-isip muna bago umaksyon. Kaya naman pala, may mga ibang politiko, hindi sila sang-ayon sa ayuda. Kasi ang tunay na pagmamalasakit ay higit sa ayuda. Ito ang pag-akay at pagtuturo hanggang makatayo sa sarili ang tinutulungan natin.
Yun ang tunay na pagmamalasakit, okay? Walang libre sa buhay. Meron pa rin tayong hihinging kapalit, kaya maganda, akayin mo ang sarili mo, Rona. Okay? Ikaw, turuan mo yung kapatid mo hanggang matuto at ikaw tumulong. Okay ba? Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang araw. Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Dahil sa aw-aw. Kapal ang mukha mo, no? Totoo naman yan, di ba? Ang kapal nga ng mukha mo, eh. Pinagkamatbiran ko. Kasi nga po, wala akong pera nung time na yun. Ano ba tinatali ang aso mo? Paano siya? Nakalabas naman siya sa kulungan. Obligasyon mo yan, Josie! Ano ba talaga ang nangyari nung araw na yon? Sinakmal po biglang.